Magiging mga kalaban na tayo alamat ang bagyo. Noong unang panahon sa isa malayong bayan na nagpapalibutan ng bundukan na ninirahan ang isang batang nangangarab bagni. Siya ay kilala sa buong bayan dahil sa isang batang nangangarab. Kilala ng buong bayan dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagkalinga sa mga hayop at halaman sa kanilang paligid. Mahal na mahal sila ng mga tao dahil sa kanyang malasakit sa kalikasan. Si Bagwis ay may kakaibang kakayahan niyang makipag-usap sa hangin sa tuwing humihip. Ang hangin naririnig ni Bagwis ang mga kwento ng kalikasan, ang hinaing ng mga puno at ang mga hiling ng mga hayop dahil dito siya ang madalas na tagpo na tagapamagitan ng kalikasan at ng mga tao. Isang araw na kalakas na init. Ang dumating ang kanilang bayan, ang halaman ay natuyo, ang mga ilog ay bumaba, at ang mga hayop ay kausapin. Ang mga hayop ay nanghihinang ng gamba ang mga tao at humingi ng tulong kay Bagwis. Bagwis, kausapin mo ang hangin. Kailangan natin malaman kung ano ang nangyayari. Pakiusap ng mga matatanda sa kanya. Agad-agad sumama si Bagwis sa tuktok ng pinakamataas na bundok at tinawag niya ang hangin. Ano ang kailangan natin gawin ang hangin bayan? Ay nauuhaw ang init. Ang init ay masyado ng malapit. Sumagot ang hangin. Nais ng kalikasan ang ikaw, Bagwis, ay magdadala ng balanse sa bayan. Ngunit may kailangan mong isakripisyo ang iyong sarili upang muling dumaloy ang ulan. Hayop kaya't nag-isip si Bagwis, mahal niya ang bayan, ang mga halaman. Mga hayop kaya't pumayag siya sa kahilangan ng kalikasan. Kung iyon ang kailangan upang iligtas ang lahat ng bang, handa akong magsakripisyo, wika si Bagwis ng buong tapat. Nang sumapit ang hati, inibat ang malakas na hangin si Bagwis at itinangal siya patungo sa kalangitan. Sa kanyang pag-akyat langit na simula sa mag-ipon, mga ulap lumabas ang malakas na ulat at narinig ng umalingaw na tulog. Mula kay Bagwis isinala lang ang unang bagyo. Dahil sa bagyong bumuhos ulan sa bayan, ang mga ilog ay muling napuno. Ang mga halaman ay bumalik sa kanilang dating sigla at ang mga hayop ay nabuhay muli. Ang mga tao ay nagpasalamat sa tuktok ng Bagwis. Simula noon sa tuwing darating ang bagyo, naaalala ng mga tao si Bagwis, ang batang nagmahal at nagsakripisyo para sa bayan, at itinuro ng alamat ng ang bagyo ay hindi dapat katakutan kundi sa isang paalala na ang kalikasan ay kailangan respetuhin ang alagaan tulad ng ginawa ni Bagwis. Ito pala lang ng tulis, basahin sa teacher. Pero bye. So ano na lang like and subscribe, comment, heart. At kung walang heart, dito, heart. Dito. Hindi ko wait, hindi mo yan, hindi yan. Bago. Yan.